there no more Holy Trinity? Let us remember that Jesus Christ was in the world of the Jewish people. Why? To establish on earth the kingdom of God. Jesus was rejected by the people. The kingdom or government was not set up. There followed a period of 2,000 years till the arrival of Jesus Joseph in Mindanao. The 2,000-year segment or episode of time is called Church Age. According to one of the preachers, the government of God will be done through those who are being called out or chosen. That is why there were churches. They prepared some people for work in the next phase, Kingdom Age. What happened to the Church Age? In year 2005, it phased out. No longer alive, no authority. Some of those ministers talked about a Trinity, Holy Spirit or Mother, the Father, and Jesus the Son. However, this is what is different now. The role of the Mother becomes the rule of the Father. Why does Father reign now? Because the Trinity became one, now called Father. Let us not forget, on Valentine's Day, Mother Sylvia announced the launching of the Day of the Lord, also called Kingdom Age. It is another phase on the earth. Time has come for the Father to reign. Jesus Joseph, who fulfilled the second coming by dying, eliminating human crimes, Joseph is now the King of Kings. He is the Father. We have understood that Father and Son are always one in spirit. As we know, their appearance in Mindanao in two bodies to fulfill Jesus' promise to return. Their appearance in two bodies is mystery. Remember who said, I will become the Father when I reach Davao? Mother cannot judge people. Virgin Mary does not judge. She is always forgiving. The Trinity is now replaced by one God, Father. Let's be aware, time has come for judgment. The judge is the Father or Joseph to select and choose who will remain to live in the new world. Enlightening words of Josephine Joan Igades. I will talk Taglish, Tagalog, English, or Visayan so that someday in the future, if we will show this video film to those who will come here and to discover the truth about Bangkal Mission, what it's all about, they will understand. According to Mother in 1976, it's not the Filipinos who will cook and sing or visit the shrine. I was so sad when I heard Mother say those words. Na guol ko, nanong si Mother sa 1976 nag-ingon, dili Pilipino ang mudobok sa akong shrine. Daga laing nasod. Mga tao gikan sa Europa, Amerika, para lang mag-discover sa akong kamatuuran. Nagsubo ko kay Pilipino man ko, o niya siya sa Pilipinas. Kung nag-uban pa yun nila sa Bangkal, naghinuktok ko. Nalungkot ako, bakit noong 1976, sinabi ni Mother, hindi mga Pilipino ang dadayo dito. Totoo yan, sabi niya.
hindi mahulugan ng karayon sa dami ng mga tao mamaya upang makita lang ang katotohanan ko dito sa shrine. Ang pangalan ng shrine, Shrine of Perfection of Persons. Alam niyo ano ang kahulugan ng perfection? Anong kahulugan ng perfection? Ha? Dili mo ka perfecto, di ba? Pero gipangalan pa ni Mado og Shrine of Perfection of Persons. Meaning to say, nagapaabot siya sa mga tao sa kalibutan na doon na yo'y pagbabago. Ang dautan, matudpan niya, mawala sa ibabaw sa kalibutan. Unang hinungdan niya si Joseph. Kayang pag-absorb sa dautang buhat sa mga anak sa kalibutan, matudpan ni Mother, he died. Like Jesus, he died on the cross to redeem from our sins. As for Joseph, he died for crimes. Yan ang sabi ni Mother. Siya ng pulong. Ako lang ginabalik-balik karon kay wala man mo sa una. Ang nakaatin lang sa una, silang Lourdes. Hindi man po kanunay silang Lourdes kadlaw doon sa mo sa una ni Mother. So, ibalik-balik na ako itong mga importante na nasuntin na angay ninyong mga baluan. Kay 2005 na ngayon, Day of the Lord. Sabi niya na 2005, manggawas ang tanan-tanan niya di pamulong. Unta katulad pa nakabasa sa iyang libro, inyong mabasa. Ang mga panghitabo karon naa sa libro. Kung wala pa nahitabo uban, umaabot pa. Kay matod pa niya, all that I say will come true. Katulad nakabasa sa libro, hindi man mo magbasa, kay inon man niya sa ako sa una, o katong kaubanan ako. Sabi niya, just tell the plain truth. No convincing, no preaching. Kung ang Bible sa Kristiyanos, kung ang Quran sa Muslim. So, ba nga religion, wala nagagamit ko Quran, wala nagagamit ko Bible. Pero so, kaning mission ni Ama, universal, para sa tanan-tanan na religion. Sabi ni Mother noon, yung ibang mga tao walang religion, but they believe in one God. Sabi niya, even those who have seen me, have not known me, basta kayo gumagawa na ng mabuti, sabi niya, maawain din ang Panginoon Diyos sa kanila o sa mga tao. Balik ka sa November 26. Today is November 26. Muna ang adlaw, no, that's the day that Joseph gave up his life again for the world. He died 4 times. Ang sabi ni Mother, sa kanya yan nanggaling. He is the second coming of Christ. Jesus, Joseph. Nung nawala na siya sa physical, ang sabi ni Mother sa amin, call him His Majesty. O sa ang Bisaya sa His Majesty? Kamahalan. No, diba? Kamahalan. Ano gitawag man sa His Majesty ni Mother? Di ba, Jesus is the King of all kings. Kung isutin man ni Mother, Jesus, Joseph, igustong ang Joseph. His Majesty, Jesus, Joseph. Kaya, kung gusto nyo tawagin, isa lang ang Panginoon Diyos, Father. Kauna, nagtawag kag Mother. Ang gusto niya Ama ngayon, mangalan na Ama, isa lang. Kaya uban man po nga mga tao, naglibog magod, Mother, Father. Maglito pa kag Jesus, Joseph. Ang hindi mo maglibog, just call God as Father. Kung sa lingwahe pa, daghan pangalan sa Ginoo, pero isa lang man ang Ginoo. Namatay kang tangawan, God. Sa lain-lain lingwahe, iba ang tawag, iba Jehovah, iba Yahweh, uban. India, Baba, Shiva, Yahweh. Pero isa lang. Sa India, Baba, Father. Sa lingwahe na, nagkadaghan ang pangalan sa Ginoo. So, November 26, 2005, the Father said that you should be thankful. Dapat tayo magpasalamat. Nangyari na ang second coming of Christ. Those who believe. Because even if you are many now,
some of you cannot accept it until now because Mother said, let the people discover me, so you'll be the one to discover the truth. This is not to convince you, hindi man sa kaingitan na mag-convince ka, kaya this is a religion, this is a mission. Na ako lang, na amo karon diri, kay kamo bali ang witness, karong adlaw na pasasalamat sa November 26, it happened already, and this year is 2005. My Holy Spirit, kasi ang Panginoon Diyos ay pure, spirit-full. Yung iba, hindi maniwala sa dove sign. Ako, maniwala ko sa dove sign. Kaya mo may ako makita sa gamay pasas. Tama dito panahon na maninabuhit ta. Mga ibalansi. Ibalansi. Para ako ba diri, hindi na magsibahulgol na. Ingon kay, kabangan kong mother, wala man lagi. Na may apan na ay hinungdan. Ibalansi. Unya, iduyo sa ampo. Sa Bisaya pa, lihok daw, aron, abangan. O, balik ka sa November 26, no? Pasalamat ko, ni amo karon diri kay kaning atong programa karon, dili para sa ato. Para ni sa kaugmaon sa misyon ni Ama. Thank you.
ta, anak kantaran, mag-ambangan. O kung malipayo, malinaw sa bulog-bulungan. Isa pa ni mga sinini, kaya siya man ang lawas ni Mother, nakita sila ang puta niya. Pataga na doon, iya ang pinahang pangilog, iya ang panglawas, nakikita siya ang sapok. Naman sa mga hamtong na dali na akong kaubanan, akong hilayo man usab bitaw kay kanunay makita hindi nakita pero kanunay usab akong mahibalo sa istorya ni Jesus Joseph. Iya ako kanunay manduan, nabili niya pagkalimtan ng bangkal. Kung bahala na ng uban, kung hindi sila magkanaon ako, kaya makita na sila dili magkaganda ko kay labot dire, marako isulti, pero kanakahayag ng gabay lang nga ako ika. Sulti ninyo, ang kabaguhan, labi na tatong kagasamin. Kami, si Mama Sen, luha kami na ipili po ni Mother sa unang panahon, pero isultian ako nga kami po nang magkakauban, unang po din sa mga katawan na unang-una, nalainhan po ni Jesus Joseph, na nakaabot, usap sila ka ni Jesus Joseph. Ako, magkukabot ni Jesus Joseph, kaya awahin naman ko kaayo. Pero, kung sa espiritu na ito istoryahon, kanunay ko makakita kaniya, kaya siya gamhanan man. Mumay ka, duha ko pali sa atong Ginoong Jesus, si Jesus Joseph Pastor. O si Mother o si Jesus Joseph, ang to, wala niya, usara sila, hindi ka sa atong amahan nato. Kaya mumay istorya niya nga, dili lang sa istorya kung di mabot sa imuhang una-una inday kung maikaw magpatuto pagtuo dili ka namong duha. Pero si Mother ako naabdan, pero dili si Jesus Joseph na ako sa maabdin. Yatong unang panahon nga 1989, napunta nga. Kamuntaran masayod sa akong kaagi karon ako wala akong mag-ingon nga usa nga mamuygoy ko diri kung dili sa alang sa atong tanan ako naglihok lang gihapon. Kanay usab nga nakaingon ako nga dili na unta ko mo ko panihukon bangin sa kang Mother kay naman daw si Mother. Pero dili man gyud mahimo kay ako naaman itaw ko sa amo layo man pero naaman gyud magsugo na ako nga espiritu gyud ni Mother nga dahil tabangi gid sila kay na mga atong mga ginsapan din ha nga mamisita din ha kay Mother Sen napunta ang matabangan usab ninyo siya kay siya man mamuman magkauban ug yan ang mga kauban diri nila usab kay sila may nagtuon diri hilaw punta labi kalimot labi na sama ni arong tuiga nga disease mo na limtan ba sa uban gikan sa una kay ako po nagalimot magalit ko apan dili ako magalimot kay gibutang man sa among kasal nga by 26 po among pagkasal na kami mag-asawa pero karon kung galing ka kung bana kay biro nagtanong pa man tayo sa basa wala lang siya kauban pero si Jesus Joseph na lang kung masigo nga unta pinalanginan usab ang among tanom kaya ron dili kay usa lang katawo ang among katabangan basta na daghang grasya nga iyang ihatag ora to happy anniversary ni Jesus Joseph Mother Sir Juan Tudris sa Gaspo kami sa tanan.
Nagkapaabot sa mo, nagkapakita ang Pagdina, si Erlinda, Rita. Wala lang ako. Pagiging tagli, sa katapusan ng taas. Salamat kami ng grasya kami na ingatan din ito namin. Pinaabot kami sa tagbaw din sa kita sa among ginawa sa sulabo kami. Sa tanan namong material ayaw kami natagi at patuloy at kabigyan pinagi sa inyo. Gagawin nga ikaw mahalaga at kami madasi ka pas yung labing sa katasa sa among pamilya. Nanangingin ko salamat kay Jesus Christ ikaw na unang sumat ka dun sa imuhang kadlawan no. Sobrahan ba naman?